Isang mainit na likido. Isang madilim na mansa. Isang nakakabinging katahimikan na biglang pumunit sa abalang umaga sa koridor ng STA. Elena National High School. Iyon ang tatlong bagay na agad pumasok sa isip ni Lika de la Vega habang nakatitig siya, hindi makapaniwala sa kanyang puting-puting bestida na ngayon ay may malaking bahid ng kape. Ang paborito niyang damit, isang regalo mula sa kanyang ama, ay sira na. Ang kanyang perpektong umaga, wasak na. Diyos ko po, bulong niya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang marahang hinahawakan ang basang tela. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang pisngi, isang senyales ng galit at matinding hiya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mansa, patungo sa taong may kasalanan ng lahat ng ito. Isang lalaking nakayuko, suot ang asul na uniforme ng mga janitor ng eskwelahan, ang abala sa pagpulot ng nabitawang baso ng kape. Sorry po, ma'am. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya, paumanhin ng lalaki, ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Ngunit para kay Lika, ang kanyang paghingi ng tawad ay parang hangin lang na dumaan. Hindi sinasadya, umalinggaw ang boses niya sa koridor, mas matinis kaysa sa kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang mga mata ng ilang estudyante at kapwa-guro na napahinto sa paglalakad. Lalo siyang napahiya. Alam mo ba kung magkano itong bestida na ito? Patuloy niya, ang bawat salita ay may diin. Ito ay galing pa sa ibang bansa. Sa tingin mo ba, sa sahod mo bilang isang janitor, mababayaran mo ito? Sa wakas, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. At sa sandaling iyon, natigilan si Lika. Hindi galit o takot ang nakita niya sa mga mata nito. Kundi isang bagay na mas malalim, isang klase ng pagod at kalungkutan na tila bapasan niya ang buong mundo. Ang mga mata niya, sa kabila ng pagiging simple ng kanyang anyo, ay matalino at mapanuri. Hindi ko po mababayaran, ma'am, sagot niya, kalmado ngunit matatag ang boses. Pero gagawin ko po ang lahat para malinis yan. Kung gusto niyo po, ako na po ang maglalaba. Lalong umakyat ang dugo sa ulo ni Lika. Ilalaba? Sa tingin mo ba ay basta-basta lang itong nilalabhan? Hinawi niya ang kanyang kamay sa ere. Huwag na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Baka kung ano pa ang masira mo. Tumalikod siya ng walang lingon-lingon, ang bawat hakbang ay madiin habang dinig niya ang bulungan ng mga tao sa kanyang likuran. Dumiretso siya sa faculty room, ang kanyang puso ay kumakabog sa pinaghalong galit at hiya. Umupo siya sa kanyang desk at ipinikit ang mga mata. Grabe naman si Ma'am Lika, parang katapusan na ng mundo, narinig niyang bulong ng isang guro sa hindi kalayuan. Hayaan mo na. Alam mo namang galing sa mayaman iyan. Baka isang buwang sahod na natin ang halaga ng damit na iyon, sagot naman ng isa pa. Mas lalong kumuyom ang kamao ni Lika. Hindi nila naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Sa kaayusan. Sa pag-iingat sa mga bagay na mahalaga. Ang araw na ito ay dapat sana iperpekto. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang baho ng natuyong kape at ang tingin ng mga taong hinuhusgahan siya. Buong araw, dala-dala niya ang bigat ng pangyayari. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang mukha ng janitor, ang mga mata nitong tila may itinatagong kwento. Nang mag-uwian, madilim na ang langit at nagsisimula ng pumatak ang ambon. Gusto na lamang ni Lika na makauwi, maligo at kalimutan ang lahat. Habang binabaybay niya ang isang madilim at medyo liblib na daan pa uwi, biglang umubo ang makina ng kanyang sasakyan. Isang beses. Dalawa. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. Ano ba naman, sigaw niya sa inis, paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang kotse. Ngunit wala. Tanging ang tunog ng pag-ulan na lumalakas ang kanyang naririnig. Kinapan niya ang kanyang cellphone sa bag kukunin na sana niya para tawagan ang kanyang ama nang makita niya ang katotohanan, no signal. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Nag-iisa siya. Sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng malakas na ulan. Napasubsob siya sa manibela, ang pakiramdam ng pagkainis ay napalitan na ng unti-unting pagpapanik. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Nang bigla, may isang liwanag na tumama sa kanyang rearview mirror. Isang motorsiklo ang dahan-dahang huminto sa kanyang likuran.
Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Isang estranghero. Gabi. Sa isang liblib na lugar. Ito ang mga eksena na nakikita niya sa balita. Isang katok sa kanyang bintana ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at helmet ang nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan. Okay lang po kayo, ma'am, tanong ng lalaki, ang boses ay bahagyang nabago dahil sa helmet. Nag-aalangan man ay ibinaba niya ng kaunti ang bintana. Tumirik ang kotse ko. Wala akong signal. Ganoon po ba? Baka po pwede kong tingnan, alok nito. Sa puntong iyon, wala nang pagpipilian si Lika. Tumango na lamang siya. Pinanood niya mula sa salamin kung paano binuksan ng lalaki ang hood ng kanyang kotse. Sa kabila ng lakas ng ulan, tila alam na alam nito ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, bumalik ito sa kanyang bintana. Ma'am, mukhang sa battery lang po. May mga gamit po ako dito, susubukan ko pong i-jumpstart, sabi nito. At para ipakita ang kanyang intensyon, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet. Natigilan si Lika. Ang mukha na bumungad sa kanya, na nababasa ng ulan at nasisinaga ng ilaw mula sa kanyang dashboard, ay ang mukha na pilit niyang kinakalimutan buong araw. Si Ramon. Ang janitor. Ikaw, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon, tila ba hindi na siya nagulat sa reaksyon ni Lika. Ako nga po, ma'am. Magandang gabi po ulit. Walang bakas ng anumang galit o paghihiganti sa kanyang boses. Tila ba ang nangyari kaninang umaga ay hindi kailanman naganap. Sa loob ng halos 15 minuto, matyaga siyang nagtrabaho sa ilalim ng ulan. Si Lika naman ay tahimik lamang na nakamasid, hindi alam kung ano ang dapat sabihin o maramdaman. Ang taong hinamak niya kaninang umaga ay ang tanging taong tumutulong sa kanya ngayon. Ang hiya ay parang mainit na bakal na dahan-dahang pumapaso sa kanyang dibdib. Subukan niyo na po, ma'am, sabi ni Ramon matapos isara ang hood. Huminga ng malalim si Lika at pinihit ang susi. Sa isang iglap, umandar ang makina. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Salamat, sabi niya, halos pabulong. Binuksan niya ang kanyang bag at dumukot ng pera. Heto, bayad sa abala mo. Umiling si Ramon. Wag na po, ma'am. Ang pagtulong po hindi binabayaran. Isinuot niyang muli ang kanyang helmet. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. At tulad ng isang anino, sumakay siya sa kanyang motor at mabilis na nawala sa dilim ng gabi, iniwan si Lika na tulala sa loob ng kanyang kotse. Pagdating niya sa kanyang marangyang bahay, ang isip niya ay gulong-gulo pa rin. Pagkatapos niyang iparada ang kotse, napansin niya ang isang bagay sa passenger seat na hindi niya pag-aari. Isang luma at gastadong leather-bound notebook. Medyo basa ang pabalat, marahil ay nahulog mula sa bulsa ni Ramon habang nag-aayos ng kanyang kotse. Dinala niya ito sa loob. Ang plano niya ay isauli ito bukas. Ngunit habang pinapatuyo niya ito, nanaig ang kanyang kuryosidad. Ano kaya ang laman ng notebook ng isang simpleng janitor? Listahan ng mga bibilhin? Mga numero ng utang? Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Hindi mga simpleng sulat ang laman nito. Ang bawat pahina ay puno ng mga komplikadong formula, mga graph ng stock market, at mga sulat kamay na tala tungkol sa asset allocation, market volatility, at derivative trading. Mga terminong narinig na niya sa kanyang ama na isang negosyante. Ang sulat kamay ay elegante at intelihente. Ito ay hindi gawa ng isang ordinaryong tao. Nabitawan ni Lika ang notebook na tila napapaso. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o hiya, kundi dahil sa purong pagkabigla at pagtataka. Tinitigan niya ang notebook na nakabukas sa sahig, at isang tanong ang umalingaw sa katahimikan ng kanyang silid. Sino ka ba talaga, Ramon? Ang pagtunog ng alarm sa kanyang lumang cellphone ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng madaling araw. Agad na napabalikwas ng bangon si Ramon, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Kinapa niya ang kanyang dibdib, pinapakalma ang sarili. Isa lang iyong panaginip. Ngunit ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang pamilyar na pakiramdam ng takot ay nagsasabing ang bangungot ng kanyang nakaraan ay laging isang tulog lang ang layo.
Tumayo siya at nagsimulang mag-inat, sinusubukang alisin ang tensyon sa kanyang mga balikat. Ang kanyang maliit na inuupahang kwarto ay simple lang, isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador. Walang anumang personal na gamit o litrato. Isang perpektong lugar para sa isang taong ayaw matunton. Isang perpektong kulungan para sa isang taong nagtatago. Sinimulan na niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, pagliligpit ng higaan, paghahanda ng kape, nang bigla, isang alon ng matinding pag-aalala ang bumalot sa kanya. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Wala. Kinapa niya ang bulsa ng jacket na isinuot niya kagabi. Wala rin. Ang notebook. Ang kanyang notebook ay nawawala. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Binalikan niya sa isip ang mga nangyari kagabi. Ang pag-aayos sa kotse ni Ma'am Lika. Ang malakas na ulan. Ang pagmamadali niyang umalis. Doon. Siguradong doon niya naiwan. Sa kotse ng babaeng hinamak siya kahapon. Ang babaeng tinulungan niya kagabi. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, na pasabunot sa kanyang buhok. Ang notebook na iyon ay hindi lang basta listahan ng mga formula. Iyon ang kanyang insurance. Ang kanyang alaala. Ang kopya ng mga ebidensyang nakatago sa mas ligtas na lugar. Ang mga detalye ng bawat transaksyon, bawat pangalan, bawat kasinungalingan ng sindikatong kanyang tinalikuran. Kung mabubuksan iyon ni Lika de la Vega, isang babaeng matalino at galing sa pamilya ng mga propesyonal, tiyak na magsisimula siyang magtanong. At ang mga tanong ay maaaring humantong sa mga sagot na ikapapahamak nilang dalawa. Kailangan niyang mabawi iyon. Agad-agad. Maaga siyang pumasok sa STA. Elena National High School, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng isang plano. Paano niya lalapitan si Lika nang hindi kahina-hinala? Paano niya hihingin ang notebook nang hindi ito nag-iisip ng kung ano? Mula sa malayo, natanaw niya si Lika na naglalakad papasok ng gate. Ang ayos nito ngayon ay mas simple kumpara kahapon, isang plain blouse at slacks, ngunit ang tindig nito ay nananatiling elegante at may otoridad. Napansin ni Ramon ang bahagyang pamumugto ng mga mata nito, at ang paraan ng paghawak nito sa strap ng kanyang bag ay tila may iniisip itong malalim. Nabasa na kaya niya? Tanong ni Ramon sa sarili. Buong umaga, pinakiramdaman niya ang sitwasyon. Naglilinis siya sa mga koridor, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa faculty room, naghihintay ng tamang tiempo. Nakita niyang abala si Lika sa pag-check ng mga papel, ngunit paminsan-minsan ay natutulala ito, nakatingin sa kawalan. Ang pagkakataon ay dumating noong hapon. Nag-iisa na lamang si Lika sa kanilang classroom, nag-aayos ng mga gamit sa kanyang mesa. Huminga ng malalim si Ramon bago dahan-dahang lumapit sa nakabukas na pinto. Ma'am Lika, mahina niyang tawag. Nag-angat ng tingin si Lika, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Agad nitong isinara ang drawer ng kanyang mesa, na tila may itinatago. Lalong kinabahan si Ramon. Pasensya na po sa abala. May gusto lang po sana akong itanong. Ano iyon? Tanong ni Lika, ang boses ay maingat. May naiwan po yata akong isang maliit na notebook sa kotse niyo kagabi. Itim po ang takip. Nakita niyo po ba? Tinitigan siya ni Lika ng ilang segundo, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok sa dibdib ni Ramon. Sagot ni Lika sa wakas. Nasa akin nga. Dahan-dahan itong binuksan ang drawer at inilabas ang notebook. Hindi niya ito inaabot. Hinawakan lang niya ito sa ibabaw ng mesa. Ano ba ang laman nito, Ramon? Mukhang hindi ito ordinaryong listahan lang. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Ang mga personal na sulatin lang po, ma'am. Medyo mahilig po kasi akong mag-aral ng tungkol sa negosyo. Pangarap ko pong magkaroon ng maliit na tindahan balang araw. Ito ang pinakamalusog na palusot na naisip niya. Muling tumahimik. Pinag-aaralan pa rin siya ni Lika. Tila tinitimbang kung paniniwalaan ba ang kanyang sinabi. Nang bigla, sabay na namatay ang mga ilaw sa buong silid-aralan. Isang kolektibong kiay ang narinig mula sa ibang mga classroom. Brownout. Ang tanging liwanag na natira sa kanilang classroom ay nagmumula sa bintana, isang malungkot na kulay abo na sinag ng papalubog na araw.
Naging mas matindi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pasensya ka na pala kahapon, biglang sabi ni Lika, ang boses ay mas mahina na ngayon, mas tapat. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon. Masyado lang akong nadala ng hiya. Nagulat si Ramon. Hindi niya inaasahan ang isang paghingi ng tawad. Wala po iyon, ma'am. Naiintindihan ko po. At salamat ulit sa pagtulong mo kagabi, dagdag ni Lika. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa dilim, kung saan hindi gaanong malinaw ang mga linya ng estado sa buhay, tila mas madaling maging totoo. Umabante ng isang hakbang si Ramon palapit sa mesa. Kahit sino naman po siguro ang nasa kalagayan ko, iyon din po ang gagawin, sagot niya. Hindi lahat, giit ni Lika. Hinamak kita, pero tinulungan mo pa rin ako. Bakit? Napaisip si Ramon. Dahil po iyon po ang tama. Tinitigan niya si Lika, at sa unang pagkakataon, hindi bilang si Maam Lika, ang prinsesang guro, kundi bilang si Lika, isang babaeng mukhang nalulungkot din sa kabila ng kanyang karangyaan. Lahat po tayo ay may mga araw na hindi maganda. Kailangan lang po natin ng tulong minsan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa katahimikang iyon. Ang distansya sa pagitan nila ay tila unti-unting lumiliit. Naramdaman ni Ramon ang isang pamilyar na kaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Inabot ni Lika ang notebook. Nang tanggapin ito ni Ramon, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa, mabilis ngunit hindi maikakaila. Pareho silang napabawi ng kamay. Halos sabay silang umiti, kapwa nahihiya. Ang tensyon ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Nang biglang bumukas ang mga ilaw. At sa liwanag, kasabay ng kanilang pagkagulat, ay ang isang figura na nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanila. Si Brenda Alcaraz, ang pinsan ni Lika. Isang peking ngiti ang nakapinta sa labi ni Brenda, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng hinala, mabilis na lumipat mula kay Lika patungo kay Ramon at pabalik. Lika, kanina pa kita hinahanap. Akala ko kung napano ka na sa dilim. Ginabi ka yata? Brenda, sagot ni Lika, halatang nagulat. May tinatapos lang ako. Si Ramon, may kinuha lang. Ganoon ba? Sabi ni Brenda, ang tingin ay nanatili kay Ramon na parang sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Sige, tara na. Hinihintay ka na ni Tito sa bahay. Lumapit si Brenda at inakbayan si Lika, isang kilos na tila maprotekta, ngunit sa totoo'y naglalagay ng distansya sa pagitan ng guro at ng janitor. Bago sila tuluyang umalis, lumingon si Brenda kay Ramon. Salamat sa pagbabantay sa pinsan ko, ha, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pamilyar na panunuya na alam ni Ramon. Tumango lang si Ramon at hinintay silang makalayo. Nang mag-isa na lang siya, napabuntong hininga siya at mahigpit na niyakap ang nabawi niyang notebook. Ligtas na ang kanyang sekreto. Ngunit may bago siyang problema. Ang tingin ni Brenda. Alam niyang ang nasaksihan nito ay hindi mananatiling isang simpleng alaala lang. Kinagabihan, habang naghahanda si Lika para matulog, ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Ramon, ang malungkot nitong mga mata, ang magaspang ngunit maalaga nitong mga kamay, ang kanilang sandali sa dilim. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isang malabong litrato. Siya at si Ramon, nakatayo malapit sa isa't isa sa dilim ng classroom kanina. Ang anggulo ay mula sa labas ng pinto. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na nagpatindig ng kanyang mga balahibo at nagpawis ang ngiti sa kanyang labi. Mag-ingat ka sa mga taong hindi mo kilala, pinsan. Ang mga salitang iyon, mag-ingat ka sa mga taong hindi mo kilala, pinsan, ay parang multo na bumuntot kay Lika kinabukasan. Sino pa ba ang tatawag sa kanya ng pinsan sa isang text? Ang sagot ay kasing linaw ng sikat ng araw, ngunit kasing itim ng litratong ipinadala sa kanya. Si Brenda. Ngunit bakit? Ano ang mapapala ng kanyang pinsan sa paninira sa kanya? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isip habang naglalakad siya sa koridor ng eskwelahan. Ngunit ang mga tanong na iyon ay agad na napalitan ng isang masakit na katotohanan.
Ang mga bulungan. Hindi ito prangka. Ito ay mga pasimpleng sulyap na nagiging iwas kapag napatingin siya. Mga ngiting hindi umaabot sa mata. Mga pag-uusap na biglang hihinto pagdaan niya. Naramdaman ni Lika ang bawat tingin na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang likod. Sa kantin, narinig niya ito ng mas malinaw. Dalawang estudyante ang nag-uusap sa kabilang mesa. Totoo kaya, yung kay Ma'am de la Vega at sa janitor? Ewan ko, pero sabi nila, laging magkasama sa classroom paggabi na. Napahigpit ang hawak ni Lika sa kanyang baso ng tubig. Pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, ngunit alam niyang lalo lang lalaki ang apoy. Tumayo na lamang siya at umalis. Ang lason ay hindi lamang nanatili sa loob ng pader ng eskwelahan. Nang pumunta siya sa palengke pagkatapos ng klase para bumili ng prutas, isang tindera na matagal ng suki ng kanyang ina ang umiti sa kanya ng may kahulugan. Ma'am Lika, ikaw pala. Balita ko may bago ka raw inspirasyon sa eskwela. Tanong ng Ale, ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng mga katabing stall. Doon na napuno si Lika. Manang, ang binibili ko po ay mangga, hindi po tsismis, matigas niyang sagot bago mabilis na umalis, iniwan ang perang pambayad sa mesa. Ang tsismis ay isang halimaw. At ang halimaw na iyon ay naghihintay sa kanya sa hapagkainan pag-uwi niya. Ang kanyang ama, si Eve Ricardo de la Vega, isang respetadong doktor, ay nakaupo sa kabisera ng mesa, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang ina naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Lika, simula ng kanyang ama, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. May mga nakarating sa aking balita. Mga balitang hindi ko nagustuhan. Alam na agad ni Lika kung tungkol saan ito. Dad, kung ano man po ang narinig niyo. Isang janitor, putol ng kanyang ama, ang boses ay tumaas na. Lika, isang de la Vega ka. Ang pangalan natin ay may reputasyong inaalagaan. At ikaw, isang guro, nakikipaglapit sa isang hamak na janitor. Hindi po hamak na janitor si Ramon, depensa ni Lika, ang sarili niyang boses ay tumataas na rin. Mabait siyang tao. Tinulungan niya ako. Pagtulong? O may iba nang nangyayari, sumbat ng kanyang ama. Pinagtatawanan na tayo ng buong bayan. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan natin? Ng mga pasyente ko? Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sigaw ni Lika. Bakit ba laging mas mahalaga sa inyo ang sasabihin ng ibang tao? Dahil iyon ang mundong ginagalawan natin, sagot ng kanyang ama, tumayo ito at dinuro siya. Itigil mo ang kahibangang ito, Lika. Lumayo ka sa lalaking iyon. Kung hindi, kalimutan mo ng anak kita. Isang sampal. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Tumayo siya. Sana nga po, ganoon kadaling kalimutan, bulong niya bago tumalikod at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Rinig na rinig ang pagtawag ng kanyang ina. Ibinagsak niya ang sarili sa kama, ang galit at sama ng loob ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagong damdamin ang umuusbong, determinasyon. Hindi ito tungkol kay Ramon. O hindi lang tungkol kay Ramon. Ito ay tungkol sa kanya. Sa karapatan niyang pumili kung sino ang paniniwalaan niya. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lihim siyang nagpaiwan. Hinanap niya si Ramon. Nakita niya itong nagwawalis sa mailikod ng Ife, kung saan tahimik at walang masyadong tao. Ramon, tawag niya. Lumingon ito, nagulat. Ma'am Lika. May kailangan po kayo? Lumapit si Lika, tinitiyak na walang nakakakita. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mong pansinin ang mga naririnig mo. Ang mga tsismis. Yumuko si Ramon. Nakarating na rin po sa akin. Pasensya na po, ma'am. Nadadamay pa po kayo. Huwag kang humingi ng pasensya, mabilis na sabi ni Lika. Wala kang kasalanan. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Gusto ko lang malaman mo na naniniwala ako sa'yo. Isang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Ramon, isang halo ng pasasalamat at pagtataka. Tila ba sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong kumampi sa kanya. Walang nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Lika.
Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang hawak niya ay mainit at puno ng sinseridad. Isang kuryente ang muling dumaloy sa pagitan nila, mas malakas, mas malinaw. Salamat, iyon lang ang nasabi ni Ramon, ngunit sapat na iyon. Nang biglang may tumawag sa pangalan ni Lika. Mabilis nilang binitawan ang kamay ng isa't isa. Lika! Andyan ka lang pala. Si Brenda, papalapit, kasama ang isang lalaking hindi pamilyar kay Lika. Brenda, sabi ni Lika, sinusubukang itago ang kaba. Pinsan, gusto kong ipakilala sa'yo ang boyfriend ko, masayang sabi ni Brenda. Si Carlos. Humarap si Lika sa lalaki. Makisig. Matangkad. Nakasuot ng mamahaling polo shirt at may kumpiyansa sa tindig. Umiti ito, isang perpektong puting ngiti. Carlos Montecillo. It's a pleasure to finally meet the famous Lika. Lika de la Vega, sagot ni Lika, nakipagkamay. Nice to meet you. Siya pala ang kinukwento ko sa'yo, babe, sabi ni Brenda kay Carlos, habang pasimpleng sumulyap kay Ramon na tahimik nang bumalik sa pagwawalis. Ang pinsan kong sobrang bait at sobrang ganda. Nag-usap sila ng ilang sandali, tungkol sa negosyo ni Carlos, tungkol sa mga plano nila ni Brenda. Si Carlos ay magaling magsalita, kaakit-akit, ang tipo ng lalaking ipagmamalaki ng kahit sinong magulang. Ang tipo ng lalaking gusto ng kanyang ama para sa kanya. Habang masaya silang nag-uusap, napalingon si Lika sa direksyon ni Ramon. Nakatayo ito sa di kalayuan, nakatingin sa kanilang direksyon. Ngunit hindi selos ang nakita niya sa mukha nito. Ang katawan ni Ramon ay nanigas na parang isang estatwa. Ang walis na hawak niya ay tila nakalimutan na niya. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pasasalamat, ay ngayon bilog na bilog at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lika sa kanya dati. Puro, hindi maipaliwanag at malalim na takot. Tila ba nakakita ito ng isang multo mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Carlos Montecillo. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Ramon na parang isang ugong ng sirena, isang babala ng paparating na panganib. Naramdaman niya ang pagdaloy ng malamig na dugo sa kanyang mga ugat, at ang hangin ay tila biglang ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang walis ay nakalimutang bitawan, habang pinapanood niya ang lalaking iyon na nakikipagtawanan kay Lika at Brenda. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Kilala siya ni Ramon bilang si Dante, ang pinakatuso at pinakawalang awang kanang kamay ni Don Alejandro, ang pinuno ng sindikato. Ang kanyang mukha, ang peking ngiti, ang mga matang laging nagmamasid, ay nakaukit sa alaala ni Ramon na parang isang peklat. Biglang bumalik ang isang eksena sa kanyang isip. Isang madilim na bodega. Siya, si Marco Sandoval noon, ay nakatayo sa isang sulok, nanginginig. Sa gitna ng silid, si Dante, o Carlos ngayon, ay may kausap na isang lalaking nakaluhod. Sinabi na sayo ni Don Alejandro, sabi ni Dante, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. Walang puwang sa pagkakamali. Pagkatapos noon, isang nakabibinging putok ng baril. Napapikit si Ramon, pilit iwinawaksi ang alaala. Ang tanong ay hindi kung si Carlos ba iyon. Ang tanong ay paano? Paano siya natagpuan? At bakit si Brenda pa ang ginamit niya? Nang maghiwalay ang tatlo, mabilis na nagtago si Ramon sa likod ng isang pader. Pinapanood si Carlos at Brenda na magkahawak kamay na umalis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito nagkataon lamang. Ang paglitaw ni Carlos ay may isang layunin, siya. At ngayon, si Lika ay nasa gitna ng panganib ng hindi niya nalalaman. Kailangan niyang bigyan ng babala si Lika. Ngunit paano? Paano niya sasabihing ang perpektong nobyo ng pinsan nito ay isang miyembro ng sindikato, nang hindi isinisiwalat ang sarili niyang pagkatao? Anong karapatan niyang paniwalaan? Siya lang ang janitor. Si Carlos ang mayamang negosyante. Kinabukasan, buong araw niyang hinanap ang tamang pagkakataon. Nakita niya si Lika na mag-isang naglalakad sa hardin ng eskwelahan tuwing lunch break. Ito na ang pagkakataon niya. Ma'am Lika, tawag niya, dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Lika, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito nang makita siya. Ramon. Kumusta? Okay lang po, sagot niya. Huminga siya ng malalim. Ma'am, may gusto lang po sana akong sabihin. Tungkol po doon sa boyfriend ni Ma'am Brenda. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lika.
Si Carlos? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Mag-ingat po kayo sa kanya, sabi ni Ramon, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pakiramdam ko po, hindi siya mabuting tao. Tumaas ang isang kilay ni Lika. Anong ibig mong sabihin? Dahil ba mukha siyang mayaman? Dahil ba mukhang perpekto siya? Hindi po sa ganoon, ma'am. May narinig lang po ako. Hindi maganda. Ito na naman siya, gumagawa ng mga palusot. Umiling si Lika, halatang nadismaya. Ramon, naiintindihan ko. Siguro, dahil sa mga nangyayari sa atin, sa mga tsismis, nagiging mapaghinala ka. Pero si Carlos, mabait siya. At mahalaga siya kay Brenda. Humarap ito sa kanya ng buo. Nagsiselos ka ba, Ramon? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang sampal. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng kirot nang makita si Lika na kausap si Carlos. Ngunit ang nangingibabaw na damdamin ay takot. Purong takot para sa kaligtasan ng babaeng nasa harapan niya. Hindi po ako nagsiselos, git niya. Nag-aalala lang po ako para sa inyo. Salamat sa pag-aalala, sabi ni Lika, ang boses ay malamig na. Pero kaya kong alagaan ang sarili ko. Tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Ramon na nakatayo roon, puno ng desperasyon. Sa isang coffee shop sa kabilang bayan, masayang nagkukwento si Brenda kay Carlos. Nakakatawa talaga yung janitor na iyon, sabi ni Brenda habang humihigop ng kanyang frappe. Si Ramon. Masyadong atrabida. Kanina lang, sinisiraan kanya kay Lika. Kesyo mag-ingat daw sayo. Ang feeling niya, no. Ngumiti si Carlos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ganoon ba? Bakit naman daw? Ewan ko doon. Selos siguro. Obsessed yata sa pinsan ko. Biruin mo, babe, sinusundan niya yata si Lika. Palagi silang nagkikita sa mga lugar na walang tao. Akala siguro niya may pag-asa siya, tumawa si Brenda. Hayaan mo, ako ang bahala doon. Sisiguraduhin kong matatanggal sa trabaho ang Ramon na iyon. Hindi niya alam, ang bawat salitang binitiwan niya ay isang piraso ng impormasyon para kay Carlos. Palaging nagkikita. Sa mga lugar na walang tao. Obsessed. Para kay Carlos, ang ibig sabihin lang nito ay isa, ang saksi, si Marco Sandoval, ay nagiging pabaya. Nagiging emosyonal. At ang emosyon ay isang kahinaan na maaari nilang gamitin. Huwag, babe, sabi ni Carlos, hinahawakan ang kamay ni Brenda. Hayaan mo na siya. Baka lalo lang gumawa ng gulo. Ako na ang bahala. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito ako. Nakangiting tumango si Brenda, kontento sa atensyon ng kanyang nobyo, walang kamalay-malay na kasangkapan lang siya sa isang mas mapanganib na laro. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang trabaho, binuksan ni Ramon ang kanyang locker para kunin ang kanyang mga gamit. May isang puting sobre na nakasuksok sa siwang ng pinto. Hindi ito nakatiklop. Halatang isiningit lang doon. Kinakabahan, kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, walang sulat. Isang litrato lang. Isang litrato niya na nakangiti, suot ang isang mamahaling suit, sa isang business conference. Isang litrato noong siya pa si Marco Sandoval. Ang litratong ito ay mula sa file ng kumpanya, isang bagay na tanging mga taong may access sa loob ang makakakuha. Binaliktad niya ang litrato. Mayroong isang pangungusap na nakasulat sa pulang tinta, ang pagkakasulat ay marahas at madiin. Alam na namin kung nasaan ka. Lumayo ka sa babae o pareho kayong mamamatay. Nabitawan ni Ramon ang litrato. Napasandal siya sa mga locker, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang babala ay malinaw. Hindi na ito isang laro ng pagtatago. Isa na itong ultimatum. Kailangan niyang lumayo kay Lika. Hindi para protektahan ang kanyang sarili, kundi para iligtas ang buhay nito. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Lika. Ang babala ni Ramon tungkol kay Carlos ay nag-iwan ng isang maliit, ngunit makulit na tinik ng pagdududa sa kanyang isip. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang kausapin muli si Ramon, umiiwas ito. Kung magkakasalubong sila sa koridor, yumuyuko lang ito at nagmamadaling umalis. Ang init ng kanilang mga nagdaang pag-uusap ay napalitan ng isang napakalamig na distansya. Nasasaktan si Lika, ngunit pilit niyang ipinagsawalang bahala ito.
Ang hindi niya alam, ang laso na ikinalat ni Brenda ay nagsisimula ng magkaroon ng mas matinding epekto. Isang umaga, ipinatawag siya sa opisina ng prinsipal. Pagpasok niya, nakita niya si Enrique Reyes, ang kanilang prinsipal, na may seryosong mukha. At nakaupo sa silya sa tapat ng mesa nito ay si Brenda, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Maamli ka, maupo ka, sabi ni Enrique Reyes, ang boses ay walang bahid ng karaniwan nitong kabaitan. Umupo si Lika, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. May problema po ba, ma'am? Inilapag ni Enrique Reyes ang isang folder sa mesa. Ang pinsan mo, si Brenda, ay nagdala sa aking atensyon ng isang bagay na lubhang nakababahala. Tungkol saan po ito? Tanong ni Lika, habang sumusulyap kay Brenda na nakayuko na ngayon, tila naglalaro sa papel ng isang biktima. Binuksan ni Enrique Reyes ang folder. Tungkol ito kay Ramon Solomon. Inilabas nito ang ilang mga dokumento. Isang police report at isang kopya ng record mula sa isang employment agency. Ayon sa mga dokumentong ito, si Enrique Solomon ay may record ng pagnanakaw sa dati niyang pinapasukan sa Maynila. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya napadpad dito sa probinsya. Tinitigan ni Lika ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagnanakaw? Si Ramon? Hindi. Hindi maaari. Saan po galing ang mga ito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Baka naman po peke ang mga iyan. Lika, mahinang sabi ni Brenda, inaabot ang kanyang kamay. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Narinig ko ang mga tsismis, kaya kinausap ko si Carlos. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para alamin ang background ng lalaking iyon. Para lang masiguradong ligtas ka. Ang mga salita ay puno ng pagmamalasakit, ngunit ang kislap sa mga mata ni Brenda ay puno ng tagumpay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lika. Ang mga babala ni Ramon tungkol kay Carlos. Ang pag-iwas niya. Lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Binalaan siya ni Ramon tungkol kay Carlos dahil alam niyang imbestigahan siya. Umiiwas siya dahil may itinatago siyang kasalanan. Dahil sa espesyal na relasyon mo sa kanya, Lika, pagpapatuloy ni Enrique Reyes, ang bawat salita ay parang isang suntok. Ang insidenteng ito ay naglalagay sa reputasyon ng eskwelahan sa alanganin. Habang iniimbestigahan namin ito, I'm sorry, but I have to place you on indefinite suspension. Suspension. Ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa kanyang harapan. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, lahat ay nadungisan. Hindi na niya alam kung paano siya nakalabas ng opisina. Naglalakad siya na parang isang zombie, hindi pinapansin ang mga tingi ng mga taong nakakasalubong niya. Kailangan niyang marinig ang panig ni Ramon. Kailangan niyang marinig mula sa kanya na hindi totoo ang lahat. Hinanap niya si Ramon at natagpuan niya ito sa likod ng sa parehong lugar kung saan sila huling nag-usap ng masinsinan. Nag-aayos ito ng mga sirang upuan. Ramon, tawag niya, ang boses ay basag. Lumingon si Ramon. Nang makita nito ang itsura ni Lika, ang namumulang mga mata, ang bakas ng mga luha, agad itong nataranta. Ma'am Lika. Anong nangyari? Totoo ba? Tanong niya diretsahan. Totoo bang magnanakaw ka? Natigilan si Ramon. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Lika, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Gusto niyang sumigaw na hindi. Gusto niyang sabihin na lahat ay kasinungalingan, isang patibong. Ngunit naalala niya ang babala sa locker, lumayo ka sa babae, o pareho kayong mamamatay. Kung itatanggi niya, magtatanong si Lika. Mag-imbestiga ito. At mas lalo lang itong mapapalapit sa panganib. Ang tanging paraan para protektahan si Lika ay ang hayaan itong maniwala sa kasinungalingan. Ang hayaan itong kamuhian siya. Yumuko si Ramon, hindi makatingin sa mga mata ni Lika. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na dagundong sa pandinig ni Lika. Isang pag-amin. Bakit? Bulong ni Lika, ang isang butil ng luha ay pumatak mula sa kanyang mata. Bakit hindi mo sinabi? Nagtiwala ako sa'yo. Pinaniwalaan kita. Ipinagtanggol kita sa pamilya ko, sa buong mundo. Ang bawat salita ni Lika ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Ramon. Nananatili siyang tahimik, kinakagat ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo,
pinipigilan ang katotohanang gustong kumawala. Sinungaling ka, sigaw ni Lika, ang sakit ay napalitan na ng purong galit. Pinagmukha mo akong tanga. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikod siya at tumakbo palayo, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ihip ng hangin. Naiwan si Ramon, nakatayo roon, nakayukom ang mga kamao. Pinanood niya ang babaeng minamahal niya na tumakbo palayo, dala ang isang kasinungalingang siya mismo ang pumayag na paniwalaan nito. Pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo. Kinabukasan, pumasok si Lika sa eskwelahan para kunin ang natitira niyang mga gamit. Ang faculty room ay tahimik. Ang mga dati niyang kasamahan ay umiiwas ng tingin. Habang inaayos niya ang kanyang desk, napansin niyang nawala na ang lahat ng gamit ni Ramon sa locker ng mga janitor. Nag-resign na siya kaninang umaga, sabi ng isang utility worker na napadaan. Biglaan nga eh. Umuwi na raw yata ng Maynila. Para kay Lika, iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Iniwan na siya. Matapos siyang sirain, basta na lang siyang umalis. Nawala ang kanyang trabaho. Nawala ang tiwala ng kanyang pamilya. At ngayon, nawala na rin ang lalaking nagsimula na niyang mahalin. Umupo siya sa kanyang upuan, ang pakiramdam ay pagod na pagod. Habang nililigpit niya ang mga gamit sa kanyang drawer, may isang lumang libro na nahulog sa sahig. Mula sa loob nito, isang maliit at nakatuping papel ang lumabas. Isang resibo. Pinulot niya ito. Isa itong resibo ng isang money transfer na ginawa halos 6 na buwan na ang nakalipas. Ang petsa ay bago pa man dumating si Ramon sa STA. Elena. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakasulat sa resibo ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sender, Marco Sandoval. Receiver, Ramon Solomon. Paulit-ulit niyang binasa ang mga pangalan. Marco Sandoval. Ramon Solomon. Bakit magpapadala ng pera si Marco Sandoval sa sarili niya na ginagamit ang pangalang Ramon Solomon? Maliban na lang kung ang kanyang isip ay biglang nagliwanag. Ang notebook na puno ng financial analysis. Ang kanyang kaalaman sa makina. Ang kanyang biglaang pag-alis. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Napatayo siya, ang resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang galit at sakit ay biglang napalitan ng isang mas malakas na emosyon, pagdududa sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Iisa lang sila, bulong niya sa katahimikan ng walang laman na faculty room. Lika. Nakatayo si Lika sa gitna ng walang laman na faculty room, ang resibo ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Marco Sandoval. Ramon Solomon. Ang dalawang pangalan ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip, bumubuo ng isang larawan na kasing labo at kasing gulo ng kanyang nararamdaman. Hindi siya umuwi. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang kotse at kinuha ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang phone bilang hotspot, nagsimula siyang mag-imbestiga. Ang una niyang hinanap, Marco Sandoval. Agad na lumabas ang mga resulta. Mga lumang artikulo mula sa mga business news website. Financial Wizkid Marco Sandoval, pinuri sa makabagong trading strategies. Sandoval, itinalaga bilang Vice Presidente ng Golden Sun Holdings. Ngunit habang nag-scroll siya pababa, nagbago ang tono ng mga balita. Golden Sun Holdings, iniimbestigahan sa multi-bilyong pisong money laundering scheme. At naroon ang huling artikulo, halos 1 taon na ang nakalipas. Pangunahing saksi sa Golden Sun skandal na si Marco Sandoval, biglang naglaho matapos tumestigo. Ang artikulo ay naglalaman ng kanyang litrato, ang parehong mukha ni Ramon, ngunit mas bata, mas payat, at nakasuot ng isang mamahaling suit, ang mga mata ay matalino at puno ng kumpiyansa. Naglaho matapos tumestigo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isip. Hindi siya magnanakaw. Isa siyang saksi. Agad niyang naisip ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Atty. David Chua. Nanginginig niyang i-denial ang numero nito. Dave? Si Lika to, kailangan ko ng tulong mo, bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Lika, napatawag ka? May problema ba? May kilala ka bang Marco Sandoval? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ang pangalan ay pamilyar. Siya yung state witness sa kaso ng Golden Sun, hindi ba? Bakit?
Mabilis niyang ikinuwento ang lahat, ang pagdating ni Ramon, ang notebook, ang peking record ng pagnanakaw, at ang resibo. Lika, makinig kang mabuti, sabi ni David, ang boses ay seryoso na. Kung tama ang hinala ko, ang taong kilala mo bilang Ramon ay posibleng nasa ilalim ng Witness Protection Program. Ang mga peking record, ang pagtatago sa probinsya lahat ay akma. At kung totoo iyan, nasa malaking panganib siya ngayon. Parang isang martilyo ang tumama sa dibdib ni Lika. Ang lahat ng kasinungalingan, ang pag-iwas, ang pananahimik niya ginawa niya iyon para protektahan siya. At siya, sa kanyang galit, ay tinulak pa ito palayo. Ang bigat ng pagkakasala ay halos magpaguho sa kanya. Ramon. Sa isang maliit na bahay kubo sa tabi ng dagat sa kalapit na probinsya, nakatayo si Ramon, si Marco, sa bintana, nakatingin sa payapang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ito ang lugar na laging binabalikan ng kanyang isip kapag ang mundo ay masyado ng magulo. Ito ang kanlungan ng kanyang pagkabata. Ngunit ngayon, kahit ang payapang tanawin ay hindi maalis ang sakit sa kanyang dibdib. Iniwan niya si Lika na galit sa kanya. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang pinakaligtas para sa kanya. Ngunit ang sakit ng makita ang pagkasuklam sa mga mata nito ay isang sugat na hindi niya alam kung paano hihilom. Bigla, may isang itim na kotse ang dumaan ng mabagal sa kalsadang lupa sa harap ng kubo. Kumunot ang kanyang noo. Bihira ang sasakyang napapadpad dito. Ilang sandali pa, isa pang itim na kotse ang huminto sa kabilang dulo ng kalsada, hinaharangan ang tanging daan palabas. Alam na niya. Natunto na nila siya. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga peking at kaunting pera. Kailangan niyang makatakas. Marahil sa gubat sa likod ng kubo. Ngunit nang sumilik siya sa likod, dalawang lalaki na ang naglalakad papalapit mula sa dalampasigan. Napapalibutan na siya. Ito na ang katapusan. Lika. Pero saan ko siya hahanapin, Dave? Halos pasigaw na tanong ni Lika sa telepono. Ang pagpapanik ay gumagapang na sa kanyang boses. Lika, delikado iyan. Huwag kang kikilos mag-isa. Biglang napatigil si Lika. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Ramon, nagkwento ito. May isang lugar sa amin sa Batangas, isang maliit na fishing village, sabi nito noon, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Doon, kahit gaano kagulo ang mundo, kahit gaano karaming problema, pagtayo mo sa dalampasigan at pagtingin mo sa dagat, nagiging panatag ka. Ang paborito niyang lugar. Ang kanlungan niya. Alam ko na kung nasaan siya, sabi niya kay David. Tawagan mo ang mga otoridad, Dave. Sabihin mo sa kanila ang lahat. Sabihin mo kung saan ako pupunta. Bilisan mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni David. Inihagis niya ang cellphone sa passenger seat at pinaandar ang kotse. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pag-apak sa silinyador. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang karera laban sa kamatayan. Pagdating niya sa baybayin ng maliit na baryo, halos dapuan na ng dilim ang paligid. At naroon, sa dulo ng kalsada, nakita niya ito. Ang maliit na bahay kubo na inilarawan ni Ramon. At sa harap nito, nakita niya ang dalawang itim na kotse. Nakita niya ang mga lalaking bumababa mula rito. At sa gitna nila, ang mukha ni Carlos Montesillo, ang ngiti ay wala na, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, bumaba si Lika mula sa kanyang kotse. Ang takot ay nandyan, ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangang iligtas si Ramon. Kinuha niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga baga at sumigaw. Ramon! Ang sigaw niya ay pumunit sa katahimikan ng papalubog na araw. Mula sa loob ng kubo, bumukas ang pinto. Lumabas si Ramon, ang mukha ay puno ng pagkabigla at matinding takot, hindi para sa sarili niya, kundi dahil nakita niya si Lika. Ang pinakaiingatan niyang tao ay nasa gitna na ngayon ng panganib. Lika, umalis ka dito, sigaw niya, at nagsimulang tumakbo papalapit sa kanya, papalayo sa mga tauhan ni Carlos. Nilingon siya ni Carlos. Isang ngisi ang sumilay sa labi nito. Isang dagdag na problema. Isang loose end na kailangan ding tapusin. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay. Sa kamay nito, isang itim na baril nakatutok kay Lika. Nakita ito ni Ramon.
Ang mundo ay tila bumagal. Ang paghampas ng alon, ang ihip ng hangin, ang pagtibok ng kanyang puso. Sa isang iglap, ginawa niya ang tanging bagay na magagawa niya. Sa huling mga hakbang, itinulak niya si Lika ng malakas sa likuran niya, gamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Umalis ka na, iyon ang huling salitang narinig ni Lika. Isang putok ng baril ang umalinggaw sa buong dalampasigan. Napapikit si Lika. Pagdilat niya, ang imaheng sumalubong sa kanya ay isang bangungot. Si Ramon, nakahandusay sa buhanginan, ang kanyang puting t-shirt ay unti-unting binabahira ng kulay pula. Ang putok ng baril ay tila hindi pa nawawala sa pandinig ni Lika. Nakaluhod siya sa buhanginan, ang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa katawan ni Ramon na walang malay. Ang pula sa damit nito ay kumakalat, isang matingkad na mansa sa takip silim. Ramon ni. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng paghihinagpis. Nakatayo si Carlos sa di kalayuan, ang baril ay umaaso pa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sayang. Kung nanahimik lang sana kayo, sabi niya, dahan-dahang itinutok muli ang baril, ngayon ay kay Lika. Para sa kanya, wala nang dapat iwanang saksi. Ngunit bago pa niya makalabiyot ang gatilyo, isang nakabibinging sirena ang sabay-sabay na umalinggaw mula sa magkabilang dulo ng kalsada. Mga ilaw na pula at asul ang sumayaw sa papalubog na araw. Dumating na ang tulong na tinawagan ni David. Ang mukha ni Carlos ay nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa purong gulat. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, umalis na tayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ahente ng gobyerno, suot ang kanilang mga bulletproof vest, ay mabilis na bumaba at pinalibutan sila. Walang naganap na putukan. Sumuko sila ng walang laban. Isang babaeng ahente ang lumapit kay Lika. Ma'am, ayos lang po kayo, habang ang mga mediko ay mabilis na inaasikaso si Ramon, maingat na inilalagay sa isang stretcher. Siya. Ligtas ba siya? Tanong ni Lika, ang mga mata ay hindi maalis kay Ramon. Tinamaan siya sa balikat. Malayo sa puso. Magiging maayos din siya, sagot ng ahente, sinusubukang pakalmahin siya. Sumama po kayo sa amin. Kailangan naming kunan kayo ng salaysay. Sa istasyon ng pulis, sa isang malamig at puting kwarto, unti-unting nabuo ang buong kwento. Isiniwalat ng mga ahente ang lahat, ang Witness Protection Program, ang sindikato, ang tunay na pagkatao ni Ramon bilang si Marco Sandoval. Habang nakikinig si Lika, ang bawat salita ay isang dagdag na patalim sa kanyang puso. Ang lahat ng paghihirap ni Ramon, ang lahat ng sakripisyo nito, ay dahil sa pagsisikap nitong gawin ang tama. Sa isang kabilang kwarto, si Brenda Alcaraz ay umiiyak habang kinakausap ng mga investigador. Doon niya nalaman ang katotohanan. Si Carlos, ang lalaking pinangarap niya, ay hindi isang prinsipe. Isa itong kriminal na ginamit lang siya, ang kanyang inggit, ang kanyang mga koneksyon kay Lika, para mahanap ang target nito. Ang kasakiman niya ang naglagay sa buhay ng kanyang sariling pinsan sa bingit ng kamatayan. Makalipas ang 2 araw, pinayagan na si Lika na dalawin si Ramon sa isang pribadong silid sa ospital na mahigpit na binabantayan. Natutulog ito nang pumasok siya. Umupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang payapang mukha. Ang gaspang sa kanyang mga kamay ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga braso ay malinis na, walang bakas ng alikabok o dumi mula sa pagiging janitor. Ito si Marco. Ngunit para sa kanya, siya pa rin si Ramon. Dahan-dahang iminulat ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Lika. Lika G. Mahina niyang sabi. Huwag ka munang magsalita, sabi ni Lika, ang luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Bakit ka bumalik? Tanong ni Ramon, ang boses ay puno ng pagtataka. Mumiti si Lika sa gitna ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay nito. Dahil ang tiwala, hindi binibitawan kapag nasira. Tinutulungan itong buuin ulit. Yumuko siya at hinalikan ang noo nito. Patawarin mo ako, Ramon. Kung naniwala lang sana ako sa'yo. Umiling si Ramon. Ako dapat ang humingi ng tawad. Inilagay kita sa panganib. Iniligtas mo ako pagtatama ni Lika. Iniligtas mo ang buhay ko. Nagkatitigan sila at sa katahimikang iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng hindi pagkakaunawaan ay natunaw. Ang tanging natira ay ang dalisay na pag-ibig na nabuo sa kabila ng lahat.
Kinabukasan, isang mataas na opisyal mula sa Department of Justice ang dumalaw kay Ramon. Inalok siya ng bagong buhay, isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao, sa isang bagong bansa kung saan ligtas siya. Isang pagkakataong tuluyang talikuran si Marco Sandoval at ang kanyang madilim na nakaraan. Tumingin si Ramon sa labas ng bintana, pagkatapos ay kailika na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng silid, hinahayaan siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Salamat po sa alok ninyo, sabi ni Ramon sa opisyal. Tumingin siya kay Lika at isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero dito na ako. Handa na akong harapin ang lahat, basta't kasama ko siya. Hindi na ako magtatago. Epilogo, makaraan dengue 1 taon. Ang pamilyar na tunog ng school bell ay umalingganggaw sa buong STA. Elena National High School. Sa opisina ng prinsipal, isang babae ang nakangiting tumingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga estudyanteng masayang naglalakad sa quadrangle. Siya si Principal Lika de la Vega. Isang katok sa pinto ang kumuha ng kanyang atensyon. Pasok. Isang lalaking nakasuot ng isang simpleng polo shirt at slacks ang pumasok, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Umiti ito, isang ngiting hindi na kailangang magtago sa likod ng kalungkutan. Coffee break, Ma'am Principal, tanong niya. Salamat, Jim A. Sandoval, nakangiting sagot ni Lika. Inabot ni Marco ang kape kay Lika, at sa kanilang pag-abot, ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit. Ang pamilyar na kuryente ay naroon pa rin, ngunit ngayon, ito ay simbolo na ng kapayapaan at pananabik. Matapos ang mahabang paglilitis, kung saan muling tumestigo si Marco, nahatulan ang buong sindikato ni Don Alejandro. Si Brenda, bilang kapalit ng mas magaan na sentensya, ay tumulong din sa prosekusyon. Si Marco, gamit ang kanyang tunay na pangalan, ay nagtatrabaho na ngayon bilang business consultant para sa mga kooperatiba sa probinsya, tinutulungan ang mga maliliit na negosyante. Minsan sa isang linggo, nagboboluntaryo siya sa eskwelahan, tinutulungan si Lika sa mga proyektong pampaunlad. Nag-uusap sila tungkol sa mga plano para sa eskwelahan, tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa isang simpleng bahay na gusto nilang itayo malapit sa dagat. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng kasinungalingan at panganib, ay mas matatag na ngayon, hindi na kailangang itago. Napatingin si Lika sa kanilang magkahawak na kamay, at isang realisasyon ang pumuno sa kanyang puso. Hindi pala nasusukat sa yaman o sa pangalan ang halaga ng isang tao, isip niya. Nasusukat ito sa kung paano niya ipinaglalaban ang tama, at kung paano niya dahan-dahang binubuo ang nawasak na mundo mo. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibigan ni Lika at Ramon, o mas kilala na natin ngayon bilang si Marco. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa maanghang na bangayan sa koridor ng eskwelahan, hanggang sa mga lihim na pagtatagpo sa dilim, at sa mga mapanganib na sandali na sumubok sa kanilang katatagan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo, isang unos na susubok sa tibay ng ating pundasyon. Sa bawat salitang aking isinusulat, naramdaman ko ang takot ni Ramon at ang pagmamataas ni Lika. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang hindi matatawarang tapang. Sana, sa pamamagitan ng kanilang kwento, na iparamdam din namin sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, sa kasuotan, o sa nakaraan. Ito ay tumitingin sa puso, sa kakayahang magpatawad, at sa lakas na bumangon muli mula sa pagkakamali. Sana ay maging inspirasyon sila sa atin na ang tiwala, gaano man ito kahirap buuin, ang siyang pinakamatibay na tulay patungo sa isang masayang wakas. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ibahagi niyo naman sa comment section sa ibaba.